our beloved Boss Mike Cervera. Naglabas ng pahayag ang pamilya Aquino matapos ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaari itong matulad kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. kung ipipilit niyang bumalik sa Pilipinas. Sa isang maikling statement, sinabi ng mga Aquino na kung pag-aaralan iba ang sitwasyon ngayon. Ibang-iba umano ang ginawa kay dating Senador Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Bago ito, una nang sinabi ng palasyo na malayong ikumpara si Digong kay Ninoy. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi rin inihalin tulad ng dating Pangulo ang kanyang sarili kay Ninoy Aquino kundi kay Adolf Hitler. Kung saan minsan niyang sinabi na kung may Hitler ang Germany, may Duterte ang Pilipinas. Agoy! Hitler! Oh, ano, butata kayo. Igagaya niyo pa raw kay Ninoy. Oh, ako, hindi ako makaninoy. Alam niyo yan. Bakit? Loyalista ako. Pero, mga kababayan, kung pagbabasihan, igagaya kay Ninoy para mangyari, mag-aklas ang taong bayan, malabo na yan. Ulitin ko lang. Mga Duterte, mga kampo ng Duterte, mga DDS, pakinggan niyo ako. Unahin yung inganyuhin yung mga Katoliko. Kailangan maging kakampi nyo yung kardinal dito. Unahin yung inganyuhin yung mga estudyante. Kapag wala yung dalawa, yan palang dalawa ha. Malabo mangyari ang iniisip nyo. Kasi mayroon pang mas matindi. Unahin nyo na inganyuhin. Sino? Si Uncle Sam. Pag wala si Uncle Sam, malabo yung sinasabi nyo. Hindi bumabaliktad sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga militar, ang mga pulis, hanggat hindi nagbibigay ng basbas si Uncle Sam. Diba? Diba? Huwag na kayong umasa. Tandaan niyo, huwag na kayong umasa. Kung yung China lang yung pinaghuhugutan nyo, malabo pa sa tinta ng pusit yan. Kung yung China lang ha, baka ipahamak kayo niyan. Oh, balikan natin to. Oh, ano yung manong? Ha? Si Duterte. Mag-aalan Ninoy daw. Oh, bakit? Saan ba galing yan? Dito mga kababayan eh. Ito, oh. Yan, dyan galing yan. Sabi ni Sara, oh, ito. Oh, sabi ko din sa kaniya, yun. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo. Kita niyo mga kababayan? Oh, pagka daw yung kagustuhan niyang umuwi, yun daw yung katapusan ng buhay niya. Ano, papatayin niyo na ba yung tatay niyo? Tulad ng ginawa kay Ninoy, sabi nito. Di po ba? Oh, alam niyo naman ang katotohanan na hanggang ngayon, wala pa. Na hindi pa rin nila nalaman kung sino talaga ang pumatay sa ama ni Pinoy at ni Chris Aquino. Naging presidente na si Cory, naging presidente na si Pinoy, wala pa ring linaw yon. Ay bakit o kanyo? Kasi ayaw nilang malaman yung totoo. Dahil ang katotohanan, kamag-anak nila mismo ang pumatay kay Ninoy. O ngayon, ganun din ba ang gagawin ng mga yan? Sino kaya ang magta-target kay Digong pagka umuwi kung sakali? Kahit malabo pa sa tinta ng pusit ni Sara, na malabo na na makauwi si Digong, sa tingin nyo, sino magpaplano? Si Basti kaya? O si Pulong? O si Sara? O baka naman si Kitty? Bakit? Kasi mga kababayan, kailangan nilang gawin yan. Ito, mag-aalala Ninoy daw eh. Baka yun, pwedeng mangyari mga kababayan. Pwedeng mangyari yon, hindi malayong gawin nila yan sa ama nila. Bakit to? Kita nyo naman ang pamilya. Hindi naman siya pag-ano, malayong-malayo yan sa pamilya ni Pangulong Bongbong. Si Pangulong Bongbong, mga kababayan, yung mga anak, puro matitino. Kita nyo, kagagwapo, ulang na lang. Isama ako sa picture taking nila. Ano sabi rito?
magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Allah ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Umaasa pa yung matanda, mga kababayan. Umaasa pa yung mga matanda. Tapos yung mga DDS naman, Ninoy, Ninoy. Ngayon, Banat Bay, tanong ko sa iyo, paano mo nasisikmura na ihalin tulad nyo si Digong kay Ninoy? Samantalang nung panahon na kayo ay nakaupo sa Malacanang, kinawawa nyo ng husto yung pamilya na yan. Diba? Kinawawa nyo ng husto ang pamilya ng mga Aquino. Tapos ngayon, gusto nyo tularan ito? Ay, putik na yan. Hindi ko na alam. Kayo ba? Alam nyo? Alam nyo ang katwiran nila? Alam nyo kung ano, saan ang pinaghuhugutan nila? Di ba mga kababayan? Siyempre mga kababayan, 80 na eh. Naisipin ng mga yan dad, pa, tatay, wala na silbi buhay mo eh. Pwede ka ba naman namin gawing version ni Ninoy Aquino? Ano yun, anak? Ninoy Aquino 3.0. Bakit hindi 2.0? Kapag ginawa ka namin 2.0, lalong maraming magagalit. Pag 3.0, pwede naming ilusot. Paano nyo ilulusot yung 3.0? Sabihin namin, Ninoy Aquino 30. Parang do 30. Lusot na tayo nun. Lusot na tayo nun pa. Ninoy Aquino 2.0, malabo. Ninoy Aquino 3.0. Lusot na lusot. Gamit na gamit mo yung 30. Walang iya. Ay, grabe. Eto na. Pahayag pa ng mga Aquino. Ano sabi? Dyan ho nag-umpisa yan eh. Reaksyon ng pamilya ni Aquino. Pamilyang Aquino sa pahayag ni VP Sara Duterte. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Sabi? Kaya pala 30 yung mga namatay. Hindi, mga pinatay niya. Mahilig si 30. Nadali mo, Noel Amudo, Nadali mo. Mahilig talaga sa 30 si Digong, ano? Ayan, gawin nyo. Kailangan kadikit sa pangalan ko, Ang patayin nyo, 30K. Parang do 30 killings. Kaya nga, matindi mga kababayan, ano? Do 30 killings. Grabe, dami. Kita nyo? Ganon, ano? So ngayon, nako, eto na, balikan na natin tong video. Pasok! Naglabas ng pahayag ang pamilya Aquino matapos ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaari itong matulad kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. kung ang kapal ng muka, hindi na nahiya. Ang kapal ng muka, hindi na nahiya. Ulo-ulo lang. Binaril ng mga yan. Diba mga kababayan, nandiyan si Munting Tinig? Pwede po bang makiusap ulit sa inyo? Opo Di bali na hong mag-unsubscribe kayo sa akin. Basta mag-subscribe kayo kay Munting Tinig. Pwede po ba yon? Unsubscribe na kayo lahat. Tapos mag-subscribe kayo lahat kay Munting Tinig. Opo pakiusap naman Pero, huwag niyong kalimutang mag-like bago kayo mag-unsubscribe kapal ng face talaga, grabe. Galit na galit. Galit na galit. Ganun, Munting Tinig. Ganun,
mag-promote ng mga kapwa vlogger. Dito nga kahit mga kalaban pino-promote ko eh. Di ba? Mga kababayan, sa lahat po ng mga mga subscriber ko dito. Kahit magtira lang ho kayo ng 1,000. Oo, masaya na ako. 1,000 subscriber lang. Bakit, Boss Mike, 1,000? Para monetize pa rin tong channel ko. Lahat po kayo, subscribe nyo si Libayan. Oo, naaawa ako eh. Parang hirap na hirap eh. Para naman dumami yung views niya. Di ba, Libayan, yun naman ang gusto mo? Views lang, di ba? Ngayon, pinalilipat ko na sa iyo lahat, para mag-1,000,000 ka na hindi ka naiinggit kay Banat Bay. Di ba? Naiinggit kay Banat Bay eh. Bakit daw? Wala naman natutunan daw yung tao kay Banat Bay. Bakit daw maraming subscriber? Eto. Lahat po kayo pwede. Ako na, Libayan, ako na nakikiusap sa kanila. Lahat kayo, magtira lang kayo ng 1,000 rito. Matira ho yung mga mga solid talaga. Lahat kayo maglipatan na sa kanya. Ganun lang naman kasimple. Pero idamay nyo si Munting Tinig, ha? Idamay nyo, kailangan maging 500 na yan. Bago matapos ang buwan. Tuloy, eto na. Ipipilit niya ang bumalik sa Pilipinas. Sa isang maikling statement, sinabi ng mga Aquino na kung pag-aaralan iba ang sitwasyon ngayon. Malayo naman yung sitwasyon ngayon. Digong, di ka ba naiya sa sarili mo? Si Pinoy si Ninoy, mastermind lang yon sa paglalagay ng bomba sa Plaza Miranda. Ikaw, pumatay ka ng napakaraming tao. Magkaiba yun. Di po ba, mga kababayan? Si Ninoy, mga kababayan, naglagay ng bomba sa Plaza Miranda. Ano nangyari? Merong taga-gobyerno na naputulan ng paa. Pero, si Digong, mga kababayan, pinapasok nila yung loob ng bahay. Tapos, anong ginawa? Binabaril sa ulo, mga kababayan. Pinapatay yung mga maliliit natin at mahihirap nating kababayan. Tapos sasabihin nyo, ala Ninoy? Ano po? Ibang-iba ang ginawa kay dating Senador Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Correct, malayong-malayo, ibang-iba. Di kami tanga. Ayaw nila, sorry, Libayan Kita mo naman, todo promote ko na sa'yo. Pangarap ko talaga mag-1,000,000 si Libayan eh. Para medyo dikit na kay Banat Bay para hindi na naiinggit. Alam niyo mga kababayan, yan yung wala sa katawan ko. Yung pagiging inggit. Hindi ako inggitero. Tuloy. Bago ito, una nang sinabi ng palasyo na malayong ikumpara si Digong kay Ninoy. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi rin inihalin tulad ng dating Pangulo ang kanyang sarili kay Ninoy Aquino, kundi kay Adolf Hitler. Ako, Adolf Hitler! Adolf Hitler! Alam niyo ba istorya ni Hitler? Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, mga kababayan, ano ginawa ni Hitler? Pati pamilya niya, idinamay niya, nilason niya. Bago niya kitilin yung buhay niya, mga kababayan, kinitil niya yung buhay ng mga anak at asawa. Kita niyo mga kababayan, matindi si Hitler, Digong, kaya mo bang gawin yon? Kaya niyang gawin, mga kababayan, sa hindi niya kaano-ano. Sa mga mahihirap na tao, kaya niyang gawin yon. Pero sa sarili niyang pamilya, hindi niya magagawa. Ang kayang gawin ni Digong, bigyan ng pang-shopping sa Europe. Mag-shopping ka, bumili ka ng bag na Dior, Hermes. Bumili ka ng mga relo na mamamahalin. Bumili ka ng mga damit na mamamahalin. Para naman angat na angat ka sa mga kaibigan mo. Ganon. Di ba? Yun yung kayang gawin ni Digong. Magbigay ng pera sa mga anak, pang-shopping sa Europe.
Tuloy. Kung saan minsan na niyang sinabi na kung may Hitler ang Germany, may Duterte ang Pilipinas. Grabe! Mga kabriganta, Grabe! Kung mayroong Hitler ang Germany, meron ding Duterte ang Pilipinas! Ang sakit! Our beloved Boss Mike